Hi guys! Today is sasabihin namin sa inyo kung paano namin inisikaso yung kasal namin. So, hindi kami kinasal yung maglalakad sa aisle, hindi kami kinasal na ganon. Kinasal kami is yung civil wedding lang. Yun lang yung kasal na ginawa muna namin kasi sa ngayon ayaw muna namin yung kasal na bongga. Gusto muna namin yung basta ma-register muna yung kasal namin, parang ganon. So, nag-civil wedding muna kami. Pero may bala kaming magpakasal sa ganun, pero hindi po nasa kayo, hindi namin alam kung kailan. So, yung husband ko is sasabihin niya yung mga para sa Korean. So, ako sasabihin ko lang is para sa mga Filipina. Yung mga inasikaso ko lang. Tapos, yung next video is para sa asawa ko. Para sa mga Korean yung mga sasabihin niya. So, yung akin is para sa mga Filipina lang. So, hindi naman siguro pare-pareho yung rules o requirements ng mga barangay natin or mga city hall. Pero, i-share ko lang mag-share lang ako ng mga information about dun sa kinuha kong requirements para makatulong na din sa inyo. Yung unang kinuha namin is yung legal capacity. Yung legal capacity is makukuha siya sa Korean Embassy. So, pupunta kami ng Korean Embassy para makuha yung legal capacity na yon. Pero before yon is may mga inasikaso muna kami or may mga kinuha muna kaming papers bago namin kinuha yung legal capacity. Bago namin kinuha yun sa Korean Embassy. So, yung mga inasikaso namin is para sa Pilipina. Para sa Pilipina, ang inasikaso namin is PSA Senomar, Certificate of No Marriage. So, kailangan mo yon. Ang ginawa ko lang is, lang ako online. Doon lang ako kumuha nung Senomar naming mag-asawa. Ako din yung kumuha ng Senomar niya. So, pinadeliver ko lang yun. Siguro dumating yan 2 to 3 working days. Ganon, dumating siya. And then, syempre, kailangan din ng birth certificate nyo. NSO birth certificate, yung original, kailangan din nun. Or copy. Copy, kukunin din yun ng Korean Embassy, yung copy nun. And one valid ID. Yung sa one valid ID, ang dinala ko doon is yung passport ko. Pero, tinanggap naman yun ng Korean Embassy, pero para sure is magdala rin kayo ng iba pang valid ID para in case na hindi tanggapin, ganon. So, magdala kayo ng one more extra na valid ID. Pumunta kami doon is mga 8 AM siguro ng umaga yun. Maaga kami pumunta doon kasi kailangan maaga talaga pumunta doon kasi yung application doon is umaga. And nagre-release sila mga hapon. So, pumunta kami ng maaga doon, nag-apply kami, ganon. Tapos, nagstay lang kami doon. Ay, kumain muna kami. May malapit naman na mall doon, so kumain muna kami. Tapos mga 2 PM, bumalik kami ng Korean Embassy. Around 2 PM around 2 PM, bumalik kami doon. And, kinuha namin yan and na-release na and nabigay na sa amin. And after namin makuha yung legal capacity, kumuha kami ng marriage license. So, ang marriage license is makukuha yun after 10 days. So, yung marriage license is ako na yung mag-isang kumuha nun sa City Hall. Manila City Hall ako pumunta nun. So, ang mga kailangan doon sa marriage license para sa Pilipina ulit is yung NSO or yung PSA birth certificate, and then yung Senomar nyo din, couple, yung Senomar nyo dalawa, kailangan yon, and then yung legal capacity na galing sa Korean Embassy na kinuha nyo, and then yung passport ng asawa mo, and then kailangan nyo rin kumuha ng barangay certificate. So, yung nakuha ko yung barangay certificate is doon mismo sa barangay na tinitirhan namin dati. Magtanong kayo doon sa barangay nyo kung ano yung requirements para makuha nyo yung barangay certificate. Kasi ako, yung hiningi lang sa akin ng barangay namin doon is yung
proof of residency na parang doon talaga ako nakatira. So, ang ginawa ko is, kumuha lang ako ng proof of residency doon sa condominium na tinitirahan namin dati sa Malate. And passport ko, yun lang yung kinuha sa akin ng barangay. And after nun is, ayun, binigyan ako ng barangay certificate. And after ko makakuha ng barangay certificate is, pumunta ako ng City Hall. City Hall and then kumuha ako doon ng sedula. Nagtanong lang ako doon sa mga police na nandun sa loob. Tinanong ko lang kung saan ako makakakuha ng sedula and tinuro lang nila sa akin na dito, kumuha ka ng sedula. So nagtanong-tanong lang din ako doon kung saan ako makakakuha. Ang ginawa ko lang doon is nagbayad lang ako, may binayaran lang ako doon something. Di ko alam, 10 pesos siguro yung binayaran ko noon or 20, something ganun. Basta may binayaran lang ako noon and then yun, binigay nila sa akin yan. Tapos tinanong ko, ito po ba yung sedula? Tapos sabi nila sa akin, yan na yung sedula, yan na yun. So, yun, so nakuha ko na yung sedula. And then after nun is, nung kinasal kasi ako is 22 lang ako. 22, so kailangan ng consent ng parents ko. So, since wala si mama dito sa Pilipinas, si papa lang. So, nagtanong ako dun sa, nagtatrabaho dun sa City Hall kung okay lang ba na kahit yung father ko lang. Kasi kailangan both. Pero kasi wala nga kasi si mama, so tinanong ko okay lang ba kung father ko lang kasi wala si mama. Ang ginawa ko lang is nanghingi ako kay papa ng copy ng valid ID niya. And pinapirmahan ko yun. Kasi yun yung sabi sa akin ng City Hall. Valid ID, copy ng valid ID ng parents and then with signature. So, yun yung ginawa ko. So, binigay sa akin ni Papa yun and then pinasa ko yun. And then, after nun is my seminar, yung pre-marriage counseling seminar, yata yun, yung ganon. Yung doon sa seminar is pupunta ka doon sa City Social Welfare and doon sa Local City Health Service. Yung dalawa na yun is nasa City Hall lang din, nasa Manila City Hall, so hindi ko na kailangan lumayo. Kaya, and then after nung nagtanong-tanong lang din ako kung anong gagawin ko. Yung sa amin kasi is, pinapirma lang kami doon. Pinapirma lang kami dalawang mag-asawa. Tapos, yun, dalhin nyo rin yung barangay certificate nyo and may babayaran din kayo doon. May babayaran kayo doon. And then, after nun, yun nga, pinapirma lang kami dalawa. And then, tatanungin kayo kung kailan yung gusto nyong schedule ng kasal nyo para may reserve nila. Kasi baka mamaya hindi nyo masabi, may ibang tao pala na ikakasal nung araw na yon. So, kailangan sabihin nyo sa kanila kung kailan at anong oras. Ganon. Pero yung sa amin kasi wala kasing binigay na marriage na pre-marriage counseling something. Wala kaming natanggap na ganon. Hindi ko rin alam kung bakit, pero wala kaming natanggap na ganon. Pero ang seminar namin is sa Quezon City yon. Yon, yung wedding ceremony. Yung wedding ceremony namin is August 9, 2019. August 9, 2019 yon. And for Pilipina lang dito sasabihin ko. Ang mga kinuha namin, ang mga kailangan nun before ka pumunta doon sa City Hall para sa wedding ceremony nyo is, yun, yung number 1 is yung marriage license. Marriage license, and then yung NSO mo, birth certificate, and then yung Senomar yung mag-asawa, kailangan nyo din yun. And then yung consent ng parents mo. If you're 25 and below, 25 years old and below, lang yung kailangan ng consent ng parents. And then dalhin nyo rin yung pre-marriage counseling certificate nyo. Kailangan din yon. And then yung barangay certificate nyo din is kailangan yon. And then, para naman sa Korean, since ako lang din yung nag-asikaso doon is, syempre, kailangan dala ko din yung legal capacity and then yung passport din ng asawa ko and then yung Senomar niya din. So, yun yung dinala ko nung wedding ceremony na namin. And then, siguro tumagal lang yung ceremony mga 1 hour. O 1 hour lang yung tinagal ng ceremony. Yun, inano lang kami, ganon-ganon. Tapos, yan, may pinirmahan, ganon-ganon.
After nun is, kailangan syempre i-register yung marriage niyong dalawa dito sa Pilipinas. I-register niyo yung marriage niyo dito sa Pilipinas. So, yung sa akin kasi is pumunta ako ng City Hall nun. And pagpunta ko dun sa City Hall is, ang binigay lang sa akin is yung marriage certificate ko. Pagbigay sa akin ng isa, bilang sa akin pumunta daw ako dun sa lugar kung saan i-register ko yung marriage namin. Around City Hall lang din yun, pero yun, parang ano siya, parang booth na may nakalagay na registration of marriage, parang ganun. So doon lang ako pumunta, and then yun nga, pinigay ko lang yun. May binigay lang sila sa aking paper, and then yun, sila ang mag-endorse dun sa NSO. Sila na yung magbibigay dun sa NSO. And then, yung marriage contract nyo is, marireceive nyo yun after 2 months. Makukuha nyo yung marriage contract nyo after 2 months. Siyempre, ito, kailangan din, mas importante, kailangan din is yung South Korea marriage registration. Kailangan nyo din yun. Kasi, pag hindi nyo ginawa yun, kasal siya sa Pilipinas lang, pero hindi sa Korea. So, kailangan din to, importante to. So, yun, kailangan nyo yung original copy ng marriage certificate nyo. So, kailangan mag-aantay nga kayo nga lang, mag-aantay kayo ng 2 months bago nyo ma-register yung marriage nyo sa Korea. So, yun, after 2 months, finally, nakuha din namin yung marriage certificate namin. And then, yun nga, yung para naman sa South Korea marriage registration is, kailangan original copy ng marriage contract nyo. Yung marriage contract namin is, pinadeliver ko lang din siya. After 2 to 3 working days ko lang din siya bago nakuha. And then, application form, may something susulatan kayo dun sa Korean Embassy. Since dito kasi kami sa Pilipinas nakatira, so hindi makapag-register sa Korea. So, ang ginawa namin is sa Korean Embassy kami nag-register ng marriage namin para sa South Korea. So, pumunta kami sa Korean Embassy, and yun nga, yung requirements na kailangan is original copy ng marriage contract, and then application form. Doon nyo sa Korean Embassy makukuha yun, may pipill upan kayo doon. And then, Korean translation ng marriage certificate nyo. Kailangan nyo din yun. And then, yung photocopy ng passport yung dalawa, mag-asawa, yung photocopy is kailangan din yun. Hihingiin din yun. And, nung time na yun is, yung husband ko kasi yung kumausap doon sa mga Koreans doon, kaya sinabihan siya kung anong mga kailangan o kailangan mga gawin. Sasabihin naman ng husband ko kung ano yung mga kinuha niya para sa kanya. And nagdala kami ng isang witness doon. Yun yung ninang namin doon. Ninang namin din sa kasal. So, nagdala kami ng isang witness para, kasi kailangan ng pirma niya. Kailangan ng pirma ng isang witness din para sa marriage certificate din from Korea. Kailangan yun. So, kahit isa lang naman is okay lang. So, nagdala kami ng isa nga doon, and then after nun is yun kasi sinabi sa kanya ng isang worker dun sa Korean Embassy na sabi kailangan ng isang witness. So, nagdala kami na. And then, after nun is, after 3 days is nakuha namin yung marriage certificate namin from Korea. Hindi namin kinailangan pumunta ulit ng Korean Embassy or sinend lang nila yun sa email ng asawa ko. After 3 days yun, bago namin nakuha. Pero lang naman guys, so fighting, so sana kayanin nyo yung mga requirements. Madali lang naman, pero tiis-tiis lang. Siyempre, tiyaga yung kailangan para doon. So, good luck!